Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Muli, isang karangalan na samahan kayo sa isa na namang kwentong magbibigay kulay sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay ang hanapin sa malayo ang kayamanang nasa tabi na pala niya. Isang kayamanang hindi nasusukat sa pera, kundi sa tibok ng pusong handang ipaglaban ang lahat para sa iyo. Ito ang kwento ni Lacan at ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kanyang tunay na yaman. Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos laban sa mamahaling plato ang tanging pumupuno sa katahimikan sa kanilang lamesa. Para kay Lacan Calis, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa ingay ng stock market na walang tigil na tumatakbo sa kanyang isipan. Hawak niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Ang mga daliri ay mabilis na nag-type ng mga utos sa kanyang broker. Isang multimilyong pisong deal ang nakasalalay at hindi niya ito maaaring palampasin. Mahal, bulong ni Silaw Lagmay mula sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng dessert wine na nasa kanyang kopita. Nandito tayo para mag-celebrate. Ibaba mo muna yan. Bahagya lang itinaas ni Lacan ang kanyang tingin. Isang tipid na ngiti ang ibinigay niya bago muling yumuko sa screen. Sandali lang ito, mahal. Importante. Sa pagitan nilang dalawa, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Hiraya. Nakatigil ang kanyang kamay na may hawak na pulang Crayola sa ere. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa coloring book na nasa harapan niya, kundi sa kanyang tita Silaw. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng inosenteng pag-uusisa, ay nakatutok sa bawat galaw ng babae. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na panginginig ng kamay ni Silaw habang inaabot nito ang maliit na salt shaker. Nakita niya kung paano ito lumingon saglit sa kanyang ama na abala sa telepono. At nakita niya ng buong linaw ang pagbukas ni Silaw sa takip ng shaker at ang mabilis na pagbuhos ng maputing pulbos, hindi sa pagkain nito, kundi sa baso ng tubig ng kanyang ama. Walang tunog, walang sino mang nakapansin, maliban sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kanyang Crayola. Lumapit siya ng bahagya sa kanyang ama at hinila ang dulo ng mamahalin nitong quote. "Daddy," halos pabulong niyang sabi. "Not now, sweetie. Daddy's working." Sagot ni Lacan, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. "Daddy?" Pag-uulit ni Hiraya, mas may diin sa boses. Hinila niya ulit ang damit nito. Sa wakas, bumuntong hininga si Lacan at ibinaba ang telepono. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinarap ang anak. "Yes, Hiraya, may kailangan ka ba?" Tumingin si Hiraya mula kay Lacan patungo kay Silaw, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa mukha. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi kumukurap. "Dad," sabi niya sa kanyang maliit ngunit malinaw na boses, "Tita Silaw put something in your water." Natahimik ang lahat. Ang ngiti ni Lacan ay unti-unting naglaho. Tumingin siya sa baso ng tubig. Isang ordinaryong baso na may yelo at isang slice ng lemon. Walang kakaiba. Tumawa si Silaw. Isang tawang pilit at medyo matinis. "Oh, Hiraya, you have such a wild imagination. Ano namang ilalagay ko dyan? Asukal para mas maging sweet ang daddy mo?" Sinubukan ni Lacan ng ngumiti. "Anak, wag ganyan. That's not a nice thing to say." Pero hindi natinag si Hiraya. "I saw you, tita. You put white powder from the salt shaker." Doon na napawi ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Silaw. Ang kanyang nangiti ay nanigas at isang patak ng pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "That's ridiculous. Baka napuwing ka lang, Hiraya." Ibinaling ni Lacan ang tingin mula sa nagpapanik
na mukha ni Silaw patungo sa determinadong mukha ng kanyang anak. Sa loob ng 6 na taon, kilala niya si Hiraya. Hindi ito nagsisinungaling, lalo na sa mga ganitong bagay. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ulit ang baso. Ordinaryo. Simple. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, tila may kakaibang kinang ito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan sa loob lamang ng ilang segundo. Isang desisyon na hindi batay sa luhika ng isang negosyante, kundi sa instinto ng isang ama. Ngumiti siya ng malapad. Isang ngingiting ginagamit niya kapag isasara na ang isang malaking kontrata. Alam na niyo, bigla akong nag-crave ng dessert. Waiter! Agad na lumapit ang isang waiter. Habang nagtatanong si Lacan tungkol sa menu, sinadya niyang ikumpas ang kanyang kamay. Sa isang mabilis, halos hindi napapansing galaw, ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa baso ng tubig ni Silaw na natapon sa puting mantel. "Oh, I am so sorry, mahal," sabi ni Lacan, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "It's okay. It's okay." Mabilis na sagot ni Silaw. Halatang guminhawa na ang atensyon ay nalipat sa iba. Hindi. Pagpipilit ni Lacan. "Nakakahiya naman. Here, take my water instead." At bago pa man makapalag si Silaw, kinuha ni Lacan ang sarili niyang baso ng tubig, ang basong may lason, at inilipat ito sa harapan ni Silaw. Kinuha niya ang basong walang laman ng babae at ibinigay sa waiter. "Pakikuha na rin ito please at bigyan mo kami ng dessert menu." Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Silaw, na abala sa pagpunas ng kanyang damit, ay hindi na nag-isip pa. Ang kaba niya kanina ay napalitan ng relief. Ligtas na siya. Nagpatuloy sa pag-uusap si Lacan tungkol sa kung anong dessert ang orderin nila. "Gusto mo ba ng cheesecake, Hiraya? O baka gusto mo ng ice cream?" Sa gitna ng usapan, nauuhaw si Silaw. Marahil dahil sa nerbiyos, walang pag-aalinlangan niyang inabot ang baso ng tubig sa kanyang harapan at uminom ng malaki. Ilang segundo pa. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Lacan, pero ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Silaw. Una, isang bahagyang pagkunot ng noo. Pagkatapos ay isang pag-ubo. Mahina lang sa simula, pero unti-unting lumalakas. "Are you okay, mahal?" tanong ni Lacan. Ang boses ay kalmado na nakakakilabot. Hinawakan ni Silaw ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang magsalita, pero isang garalgal na tunog lang ang lumabas. "Titulong!" Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang mga daliri niya ay nanginig habang tinuturo si Lacan. Puno ng akusasyon at hindi makapaniwala. At pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak siya. Ang kanyang ulo ay tumama sa lamesa, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kopita ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant alab. Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo ang mga staff. Ngunit si Lacan ay hindi kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, ang una niyang ginawa ay yumuko at yakapin ang nanginginig niyang anak. Tinakpan niya ang mga mata ni Hiraya. Isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib para hindi makita ang nakahandusay na katawan ni Silaw. "Shh, baby. It's okay. Daddy's here." Bulong niya, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang yakap-yakap niya ang kanyang anak, inilibot ni Lacan ang kanyang paningin sa nagkakagulong restaurant. At doon, sa isang madilim na sulok malapit sa pinto, nahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking nakaitim na suit. Hindi ito tumutulong. Hindi ito nagpapanik. Nakatayo lang ito roon. Nakatitig ng diretso sa kanila, sa kanya at kay Hiraya. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Nang magtama ang kanilang paningin, bahagyang tumango ang lalaki bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas.
Nilamon ng dilim ng gabi. Sa sandaling iyon, alam na ni Lacan. Hindi ito isang simpleng away magkasintahan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang atake. At ang kanyang anak, na 6 na taong gulang, ang tanging nakakita nito. Ang amoy ng antiseptic at ang walang humpay na ugong ng bentilasyon ang bumati kay Lacan sa ospital. Bawat sulok ng gusaling iyon ay sumisigaw ng karamdaman at pagkawala. Isang malaking pagkakaiba sa Restaurant Alab, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkain. Dito, ang lahat ay puti, malamig, at walang emosyon, tulad ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa kabilang panig ng metal na lamesa. "Mr. Callis, ulitin ko lang po," sabi ni Detective Ramos, isang lalaking nasa edad 40 na may pagod na mga mata. "Sinasabi ninyo na nagkaroon lang kayo ng di pagkakaunawaan ng girlfriend ninyo, si Mengkaw Silaw Lagmay, at aksidente niyang nainom ang tubig na para sana sa inyo." Tumango si Lacan. Pinapanatili ang kanyang mukha na kalmado at hindi nababasa. "That's correct, Detective. It was a heated argument. Things got out of hand." "At ang anak ninyo? Anong kinalaman niya sa sinasabi niyang white powder?" Isang munting kurot ng kaba ang naramdaman ni Lacan. Kailangan niyang protektahan si Hiraya. Hindi siya pwedeng maging opisyal na saksi. "Kids have wild imaginations, Detective. Marahil ay nakita niyang naglalagay ako ng gamot ko sa tubig dati. You know, vitamins." "She must have gotten confused." Tinitigan siya ni Detective Ramos. Tila sinusukat ang bawat salita niya. "Mr. Callis, si Miss Lagmay ay nasa critical na kondisyon. Ang preliminary findings ng mga doktor, hindi ito ordinaryong food poisoning. May laso na sangkot. Isang laso na mabilis at mahirap i-trace. This is not a simple lover's quarrel. This is attempted murder." Tumindig ang balahibo ni Lacan. Alam niya. Pero ang marinig ito mula sa isang pulis ay nagbigay ng bigat sa katotohanan. Kung mayroon kayong tinatago, Mr. Callis, ngayon na ang oras para sabihin. May kaaway ba kayo? May nagbabanta ba sa inyo? Ang isip ni Lacan ay lumipad sa lalaking nakaitim sa restaurant. Sa malamig na pagtango nito, ang kanyang isipan ay naglakbay pa sa mas malayo, sa isang pulong sa boardroom maraming taon na ang nakalipas. Isang anino sa mundo ng korporasyon, isang taong kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang kalupitan. Isang pangalan na binubulong lang sa takot. Don Holcomb Batala. Ang buwitreng naghihintay lang ng pagkakataon. Ang karibal na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Nagbanta na ito sa kanya noon. Lahat ng bagay na meron ka, Callis, ay may katapat na presyo. At darating ang araw, sisingilin kita. Pero hindi niya ito pwedeng sabihin sa pulis. Hindi pa. Ang laban kay Bathala ay hindi idinadaan sa pulisisya. Ito ay isang digmaan na nilalabanan sa dilim. "Wala, Detective," mariing sagot ni Lacan. "Wala akong kaaway na gagawa nito." Bumuntong hininga ang detective, halatang hindi kumbinsido. "Sige po, pero kailangan naming kunin ang statement ng anak ninyo." "No." Mabilis at matigas na sagot ni Lacan. Ang boses ay biglang naging yelo. "She's 6 years old and she's traumatized. She saw nothing. I will not let you put her through that." Nagkatitigan sila ng ilang segundo, isang labanan ng kalooban. Sa huli, ang detective ang unang sumuko. "Sige, Mr. Callis, pero huwag po kayong aalis ng syudad. Tatawagan namin kayo ulit." Pagkaalis ng mga pulis, napasandal si Lacan sa upuan at napahilamos sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay tumakbo siya ng isang marathon. Tumingin siya sa labas ng interrogation room, sa hallway kung saan sa isang maliit na sofa ay mahimbing na natutulog si Hiraya. Binabantayan ng kanyang personal driver. Ang inosenteng mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya at naglakad palabas.
Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang sapatos sa sasahig. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number. Kinakabahan. Sinagot niya ito. Hello? Isang boses na binago ng teknolohiya. Malamig at walang anumang emosyon ang sumagot mula sa kabilang linya. Magaling kang magsinungaling, Lakan. Napatigil si Lakan sa paglalakad. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Ang mahalaga ay ang mensahe ko. Hindi ito aksidente at hindi lang ikaw ang puntirya. Napatingin si Lakan sa direksyon kung nasaan si Hiraya. Anong kailangan nanyo? Pera? Isang tuyong tawa ang narinig niya. Ang pera ay isang kasangkapan lang, Lakan. Ang kapangyarihan ng tunay na laro. At ang amo ko, gusto niyang bawiin ang sa tingin niya ay sa kanya. Sino ang amo mo? Tanong ni Lakan. Kahit pa alam na niya ang sagot, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Mag-ingat ka, sabi ng boses, mas mababa at mas nakakakilabot. Mag-ingat ka kay Batala. Click. Nawala ang tawag. Nabitawan ni Lakan ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang pangalang yon. Kinumpirma na nito ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan. Hindi ito simpleng pagbabanta sa negosyo. Personal na ito. Mabilis siyang tumalikod. Ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ni Hiraya. Kailangan nilang umalis. Ngayon na, habang nagmamadali siyang maglakad pabalik, muling nag-vibrate ang kanyang telepono sa sahig. Isang text message. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Galing ulit sa isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe at ang mundo niya ay gumuho. Ito ay isang litrato. Isang litratong malinaw na kuha mula sa isang madilim na sulok ng hallway ng ospital. Ang litrato ay nakatutok sa sofa kung saan natutulog ang kanyang anak. Si Hiraya, mahimbing at walang kamalay-malay, yakap-yakap ang kanyang maliit na manika. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Isang pangakong mas nakakatakot kaysa sa anumang banta ng kamatayan. Kahit saan ka magtago, mahahanap namin kayo. Ang bawat pixel sa litratong yon ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Lakan. Ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng anghel, ay nasa gitna ng isang laro na hindi nito naiintindihan. At siya ang naging premyo. Ang luntiang Hardin Village, ang kanyang palasyo, na napapalibutan ng matataas na pader at guwardiya, ay biglang naging isang gintong hawla. Ang seguridad na binili ng kanyang pera ay isang ilusyon lamang. Uuwi na tayo, sabi niya sa kanyang driver. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Wala nang tanong-tanong. Pagdating nila sa mansyon, binuhat ni Lakan ang natutulog na si Hiraya, papasok sa kwarto nito. Maingat niya itong inihiga sa kama. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi takot na malugi sa negosyo, kundi takot na may mawala sa kanya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hinalikan niya ito sa noo bago mabilis na tumalikod. Pumasok siya sa sarili niyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa isang condominium unit. Nilagpasan niya ang hanay ng mga designer suit at mga relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kinuha niya ay isang lumang duffel bag mula sa ilalim ng kanyang cabinet. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang safety deposit box. Hindi alahas o ginto ang kinuha niya, kundi mga bugkos ng pera at ilang pasaporte na may iba't ibang pangalan, mga contingency plan para sa isang problemang hindi niya akalaing darating. Isinilid niya ang lahat sa bag, damit, gamot, at bago siya lumabas ng kwarto ni Hiraya,
Kinuha niya ang paboritong manika nito, isang luma at medyo marumi ng kuneho na pinangalanan nitong Bunbun. Habang isinasara niya ang bag, isang maliit na boses ang pumutol sa katahimikan. "Daddy?" Napalingon si Lakan. Nakatayo sa may pinto si Hiraya, kinukusot ang kanyang mga mata. "Where are we going? Are we going on a vacation?" Ang tanong na yon ay tila isang punyal sa dibdib ni Lakan. Lumuhod siya para magpantay sila ng anak. Pilit siyang ngumiti, kahit pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang puso. "Oo, anak. A very special vacation. Just the two of us." "Yay, hey!" Masayang sabi ni Hiraya. "Can I bring Bunbun?" Ipinakita ni Lakan ang kunehong hawak na niya. Nauna na siya sa tin. Binuhat niya ang anak at dahan-dahang bumaba ng hagdan, palayo sa karangyaan, palayo sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang kanyang mansyon, isang simbolo ng kanyang tagumpay, na ngayon ay simbolo na ng kanyang kapahamakan. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang humaharurot palayo sa luntiang hardin, walang tigil ang pagtingin ni Lakan sa rearview mirror. Bawat ilaw ng sasakyan sa likod nila ay tila isang banta. Bawat anino sa kalsada ay tila isang kalaban. Ang mga pamilyar na kalye ng syudad na dati pag-aari niya ay naging isang mapanganib na labirint. Wala siyang plano, wala siyang destinasyon. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang magtago. Matapos ang halos 2 oras na pagmamaneho nang walang direksyon, huminto siya sa isang madilim at tahimik na gas station sa gilid ng highway. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng natutulog na si Hiraya sa passenger seat. Dito siya napaharap sa isang masakit na katotohanan. Ang makapangyarihang si Lakan Kalis, ang taong kayang bilhin ang lahat, ay walang matakbuhan. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinignan ang kanyang contacts. Mga pangalan ng mga CEO, politiko, mga kasosyo sa negosyo. Ngunit sino sa kanila ang mapagkakatiwalaan niya? Sino sa kanila ang hindi siya ipagkakanulo, kapalit ng pabor, mula kay Bathala? Wala. Nag-scroll pa siya pababa hanggang sa marating niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na nagdudulot ng pinaghalong pamilyar na kirot at matamis na alaala. Ginhawa, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa. Si Ginhawa Soliman, ang babaeng tinalikuran niya para sa kanyang ambisyon, ang babaeng umalis dahil hindi na makita sa kanya ang lalaking minahal nito, ang ina ni Hiraya. Nag-alinlangan siya. Ang pagtawag sa kanya ay isang pag-amin ng kabiguan, isang paglunok sa kanyang pride na mas matigas pa sa bakal. Pero nang muli niyang tignan ang natutulog na mukha ng kanyang anak, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Isang ring. Walang sumasagot. Baka tulog na. Pangalawang ring. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Araw-araw, iniisip niya ito. Ang boses na ito. Ang babaeng ito. Pangatlong ring. Akmang ibababa na niya ang tawag. Susuko na sa kahihiyan nang biglang tumigil ang pagring. Isang mahinang click ang narinig niya mula sa kabilang linya na sinundan ng katahimikan at pagkatapos, isang boses na pamilyar ngunit malayo. Isang boses na puno ng pagod at hindi makapaniwala. Ang bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Lakan. Ang tawag ay natapos na, ngunit si Ginhawa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na sala. Ang telepono ay malamig pa rin sa kanyang kamay. Lakan. Isang pangalan na parang multo. Isang pangalan na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 3 taon, kasama ng lahat ng sakit at pangakong napako. Ang boses niya sa telepono, puno ng isang desperasyon
na hindi niya kailanman narinig mula sa arogante at makapangyarihang Lakan Kalis na kanyang kilala. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na panaginip lang ito, na sa kanyang paggising, babalik ang lahat sa normal, sa tahimik at payak na buhay na pinili niya para sa sarili, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa anino ni Lakan. Ngunit ang malakas at hindi pamilyar na ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng kanyang bahay ang gumising sa kanya sa katotohanan. Sinilip niya ang bintana. Isang itim na luxury car ang nakaparada sa tapat ng kanyang gate. Ang makinang napintura nito ay tila isang insulto sa maputik na kalsada ng kanilang probinsya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nandito na sila. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. 3 beses. Magalang, ngunit may halong pagmamadali. Bawat katok ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili, at dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon, sa liwanag na nagmumula sa kanyang bahay, nakita niya sila. Si Lakan. Ang buhok niya ay magulo. Ang mamahalin niyang damit ay lukot. At sa ilalim ng kanyang mga mata ay mayroong bakas ng pagod at takot na hindi pa niya nakikita dati. Wala na ang hari ng korporasyon. Ang nasa harapan niya ay isang lalaking tumatakbo para sa kanyang buhay. At sa likod ng mga binti ni Lakan, nakatago ang isang maliit na figura. Yakap-yakap ang isang kunehong manika. Ang kanyang anak, ang kanyang Hiraya. Mami, ang inaantok na bulong ni Hiraya. Sa isang iglap na wala ang lahat ng galit at sama ng loob ni Ginhawa. Ang tanging natira ay ang walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Baby! Tumakbo si Hiraya papunta sa kanya at niyakap niya ito nang mahigpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Ang pamilyar na amoy ng kanyang anak, ang bigat ng maliit nitong katawan sa kanyang mga bisig. Ito ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang gumuho. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo pa rin si Lakan sa may pinto, isang estranghero sa sarili nitong pamilya. Pumasok ka, sabi ni Ginhawa. Ang boses ay walang emosyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagpipigil sa napakaraming emosyon na gustong kumawala. Pumasok si Lakan sa maliit niyang bahay. Ang kanyang presensya ay tila napakalaki para sa espasyo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga lumang muebles, sa mga kurtinang gawa sa kamay, sa mga litrato ni Hiraya na nakasabit sa pader. Isang mundo na simple, payapa at ganap na kabaligtaran ng sa kanya. Dinala ni Ginhawa si Hiraya sa kusina. Gusto mo ba ng hot chocolate, anak? Tumango si Hiraya. Habang nagpapakulo ng gatas si Ginhawa, naramdaman niya ang mga mata ni Lakan na nakasunod sa bawat galaw niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga salitang hindi masabi at mga taon na nasayang. Matapos niyang patulugin si Hiraya sa kanyang silid, hinarap niya si Lakan. Nakaupo ito sa kanyang lumang silya sa sala, mukhang pagod na pagod at talunan. Anong nangyari, Lakan? Tanong niya. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Sinubukan ni Lakan na ipaliwanag, ngunit ang mga salita niya ay balot ng pag-iingat. May problema raw sa negosyo. Isang banta. Kailangan lang daw nilang magtago ng ilang araw. Hindi naniwala si Ginhawa. Problema sa negosyo? Lakan, kilala kita. Hindi ka tumatakbo sa problema. Dinudurog mo ito? Anong klaseng gulo ang dinala mo sa pamamahay ko? Napayo ko si Lakan, hindi makatingin sa kanya. Ginhawa, please, just for a few days, for Hiraya's safety. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak, ang nagpatigas sa determinasyon ni Ginhawa. Humarap siya kay Lakan, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong galit at takot. Nang umalis ako, Lakan, may isang bagay akong ipinangako sa sarili ko.
sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat sa katotohanan. Ipinangako ko sa sarili ko na ilalayo ko ang anak ko sa gulo mo. Ipinangako ko na bibigyan ko siya ng isang normal at payapang buhay. Malayo sa marumi mong mundo. At ngayon, heto ka. Dinadala ang dilim na yun mismo sa pintuan ko. Walang naisagot si Lakan. Dahil alam niyang tama si Ginhawa. Sa sobrang pagod, si Lakan ay nakatulog sa sofa. Naiwan si Ginhawa na gising. Pinagmamasdan ang natutulog na si Lakan sa sofa. Sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa kusina, ang mga matitigas na linya sa mukha ni Lakan ay lumambot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang CEO, ang bilyonaryo, o ang malupit na negosyante. Ang nakita niya ay ang lalaking dati niyang minahal, pagod, sugatan, at takot. Isang bahagi niya ang naawa. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay natatakot para sa kanilang anak. Tumayo siya para kumuha ng kumot. Nakita niya ang coat ni Lakan na nakasampay sa isang silya, gusot, at tila hindi bagay sa simpleng bahay niya. Isang bagay sa loob niya ang nag-utos na ayusin ito. Kinuha niya ang coat na balak itiklop. Ngunit mabigat ito. Masyadong mabigat para sa isang coat lamang. Dinala ng kuryosidad, sinimulan niyang kapain ang mga bulsa. Sa inner pocket, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas, malamig, at may kakaibang hugis. Nanginginig, dahan-dahan niyang inilabas ito. Sa mahinang liwanag, kumislap ang itim na metal, isang baril. Nanigas si Ginhawa. Ang kanyang hininga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng baril sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa kaysa sa buong mundo. Hindi ito isang simpleng problema sa negosyo. Hindi ito isang simpleng banta. Ito ay isang digmaan. At si Lakan, sa kanyang pagdating, ay dinala ang digmaang iyon mismo sa loob ng tahanan nila. Nagising si Lakan sa sakit ng kanyang likod. Ang malambot na sofa ni Ginhawa ay hindi dinisenyo para sa kanyang katawan na sanay sa pinakamamahaling kama. Ang unang sinag ng araw ay tumatagos sa kurtina at naamoy niya ang pamilyar na amoy ng kapeng barako at sinangag. Isang amoy na gumising sa mga alaalang matagal na niyang kinalimutan. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Ginhawa na naghahanda ng almusal habang si Hiraya ay masayang nagkukulay sa lamesa. Para sa isang sandali, para silang isang normal na pamilya. Ngunit ang malamig na tingin na ipinukol sa kanya ni Ginhawa ay mabilis na bumura sa ilusyong yon. "Good morning," bati ni Lakan, sinubukang gawing normal ang lahat. "Kumain ka na," sagot ni Ginhawa, hindi man lang siya tinitignan. Inilapag nito ng may kaunting diin ang isang plato ng kanin at itlog sa harapan niya. Alam ni Lakan na may nagbago. Ang distansya sa pagitan nila ay mas lumaki pa. Habang kumakain sila sa katahimikan, isang bagay sa labas ang nakakuha ng atensyon ni Ginhawa. Isang itim na kotse na may tinted na salamin ang dumaan ng mabagal sa harap ng kanilang bahay. Walang kakaiba roon. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, dumaan ulit ito at huminto sa may kanto na para bang may hinihintay. Nagkatinginan sina Lakan at Ginhawa. Walang nagsalita pero pareho nilang alam. "Anak, magbihis ka na," utos ni Ginhawa kay Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pilit na ngiti. "Maglalaro tayo sa ibang lugar." Mabilis na kumilos si Lakan. Habang tinutulungan ni Ginhawa si Hiraya, kinuha ni Lakan ang kanyang telepono at tumawag sa isang numero mula sa isang lumang prepaid phone na nadala niya. "Kailangan ko na ang pabor mo," sabi niya sa kabilang linya. Walang pag-aalinlangan. Isang lugar na hindi kayang hanapin ng kahit sino. Pagkalipas ng ilang minuto, mabilis silang lumabas sa likod bahay habang ang sasakyan ni Lakan ay naiwan sa garahe bilang pain. Isang luma at kinakalawang na owner-type jeep
ang naghihintay sa kanila sa dulo ng eskinita. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong paglalakbay sa mga baku-bakong kalsada, palayo ng palayo sa sibilisasyon. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Si Hiraya ay nakatulog sa kandungan ni Ginhawa. Si Lakan naman ay nakatingin lang sa labas, pinagmamasdan ang mga tanawin ng bukid na unti-unting napapalitan ng asul na karagatan. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay kubo na nakatayo sa isang liblib na bahagi ng baybayin. Ang hangin ay sariwa at maalat. Ang tanging maririnig ay ang alon ng dagat at ang huni ng mga ibon. Ito ang bayan ng Dalisay, sabi ng driver bago sila iwan. Walang signal dito, walang makakahanap sa inyo. Ang lugar na yon ang naging kanilang santuwaryo at kulungan. Sa mga unang araw, ang tensyon sa pagitan ni Lakan at Ginhawa ay halos nahihipo. Si Lakan, na sanay na naguutos, ay hindi alam kung paano gumalaw. Sinubukan niyang magluto ng dilata, ngunit muntik pa niyang masunog ang buong kusina. Si Ginhawa, sa kanyang katahimikan, ang kumontrol sa lahat. Siya ang nagluto, naglinis, at nag-alaga kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Lakan na siya ay walang silbi. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ay walang kwenta sa lugar na yon. Isang hapon, habang naglalaro si Hiraya sa dalampasigan, nag-uusap sila ni Ginhawa. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang kanilang anak na masayang gumagawa ng sandcastle. Maganda dito! Basag ni Lakan sa katahimikan. Payapa. Ito ang buhay na pinili ko para sa kanya. Sagot ni Ginhawa. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Hiraya. I'm sorry, Ginhawa, sabi ni Lakan. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. I'm sorry for everything. Tumingin si Ginhawa sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang bakas ng lambot sa kanyang mga mata. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Kinagabihan, sinubukan ni Lakan na gamitin ang kanyang laptop, umaasang makahanap ng satellite signal para ma-access ang kanyang mga bank account. Kailangan niyang magplano ng kanilang susunod na hakbang. At nang sa wakas ay nagkaroon siya ng koneksyon, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanya. Account frozen. Access denied. Account frozen. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang account, lokal at internasyonal. Lahat ay nakalock. Si Don Holcomb Batala, sa pamamagitan ng kanyang impluensya, ay nagawang putulin ang kanyang pinakamalaking sandata. Napasuntok siya sa lamesa. Si Lakan Kalis, ang taong kayang magpatakbo ng ekonomiya, ay wala na ngayong kahit isang kusing. Mula sa kinauupuan niya sa loob ng bahay kubo, pinagmamasdan ni Ginhawa ang pagbagsak ng isang hari. Si Lakan ay kanina papalakad-lakad sa dalampasigan. Ang kanyang anino ay pahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat kilos niya ay sumisigaw ng pagkabigo. Ang lalaking sanay na kinukuha ang lahat ng gusto niya sa isang tawag lang ay ngayon isang bilanggo sa isang paraisong walang signal, walang pera at walang kapangyarihan. Nang bumalik si Lakan sa kubo, ang mukha niya ay puno ng desperasyon. Ginhawa, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Na-freeze nila ang lahat ng account ko. Lahat. Tumingin lang sa kanya si Ginhawa. At ano ngayon ang plano mo, Lakan? Tatawag ka sa mga kaibigan mo? Iuutos mo sa mga tauhan mo? Wala ka na niyan. Dito, pantay-pantay lang tayo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Lakan. Ang kanyang boses ay nabasag sa frustration. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Hiraya. Paano natin siya poprotektahan kung wala tayong resources, kung wala tayong pera?
Iyon na ang huling salitang hindi na kinaya ni Ginhawa. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. Pera? Halos isumpa niya ang salita. Hanggang ngayon, yan pa rin ang sagot mo sa lahat? Tingnan mo kung anong dinala sa atin ng pera mo. Lakan, tingnan mo ang gulo na nilikha ng walang katapusan mong ambisyon. Ginawa ko ang lahat ng to para sa inyo. Depensa ni Lakan. Para bigyan kayo ng magandang buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ginhawa. Para sa amin? O para sa sarili mo? Para mapatunayan mo sa buong mundo na si Lakan Kalis ang pinakamagaling, ang pinakamayaman? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng nakaraan. Akala mo ba umalis ako dahil lang sa wala ka ng oras sa amin? Akala mo ba umalis ako dahil lang sa pagod na akong maghintay sa'yo gabi-gabi? Natahimik si Lakan, naguguluhan sa biglaang pagsabog ni Ginhawa. Umalis ako, Lakan, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ang mga luha ay namumuo na sa kanyang mga mata. Umalis ako dahil isang gabi, nakita ko ang mga dokumento sa opisina mo. Ang mga dokumento kung paano mo sinirang puri at pinabagsak ang matandang batala. Ang ama ni Don Holcomb, walang awa. Lakan, sinira mo ang isang buong pamilya para lang makuha ang kontratang iyon. Ang mukha ni Lakan ay biglang namutla. Ang pag-amin ay nakasulat sa kanyang mga mata. Umalis ako, hagulgol ni Ginhawa. Dahil natakot ako sa kung anong halimaw ka nagiging. Natakot ako na baka isang araw ang karma ng mga ginawa mo ay babalik, hindi sa'yo, kundi sa anak natin. At tingnan mo ngayon, nandito na. Hinahabol na tayo ng multo ng kasakiman mo. Ing bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Lakan. Napaupo siya sa isang silya. Ang lahat ng lakas ay nawala sa kanyang katawan. Ang katotohanang sinabi ni Ginhawa ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama nga ito. Ang maririnig na lang ay ang pag-iyak ni Ginhawa at ang mga alon sa labas. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng kanyang sariling imperyo na gumuho. Sa gitna ng mabigat na eksenang iyon, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa silid. Si Hiraya, gising na mula sa kanyang pagkakatulog, ay nakaramdam ng kalungkutan ng kanyang mga magulang. Dala-dala niya ang kanyang paboritong laruan, isang pink na toy phone. Lumapit siya sa kanyang umiiyak na ina at sa kanyang tulalang ama. Walang salita, iniabot niya ang laruan, isang alay ng isang bata na gustong pagaanin ang loob ng mga taong mahal niya. Pinindot ni Hiraya ang isang malaking button sa gitna. Karaniwan, isang masayang children's song ang tumutugtog, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lumabas. Isang mahinang static, isang pamilyar na tunog ng isang call na hindi sinasadyang na-record. At sa gitna ng ingay, isang pamilyar ngunit garalgal na boses ang narinig nila. Ang boses ni Silaw, puno ng takot at gulat, na tila may kausap sa telepono. Hindi ko sinasadya, sabi ng boses mula sa laruan. Kasalanan ito ng papa mo. Plinano niya lahat. Natahimik ang buong bahay kubo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng alon sa labas at ang paulit-ulit garalgal na boses mula sa pink na laruang telepono. Kasalanan ito ng papa mo. Plinano niya lahat. Si Hiraya, na hindi naiintindihan ang bigat ng mga salitang iyon, ay tumingin lang sa kanyang mga magulang. Nagtataka kung bakit bigla silang natigilan. Si Ginhawa ang unang nakabawi. Akma niyang aabutin ang laruan para patayin, pero isang kamay ang mabilis na pumigil sa kanya. Huwag mong gagalawin, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at pokus. Ang lahat ng bakas ng pagkabigo
at pagsisisi ay nawala sa kanyang mukha. Napalitan ito ng matinding konsentrasyon ng isang negosyanteng nakakita ng isang hindi inaasahang oportunidad. Kinuha niya ng may pag-iingat ang laruang telepono mula sa kamay ni Hiraya. "Anak, pwede bang hiramin muna ni Daddy ito? Ibibili kita ng bago. Mas maganda, promise." Tumango si Hiraya, masaya sa pangako ng bagong laruan. Dinala ni Lakan ang telepono sa lamesa na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Si Ginhawa ay sumunod. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asang may halong pag-aalinlangan. "Ano yun, Lakan? Baka nagkataon lang." "Sa mundo ko, Ginhawa, walang nagkakataon," sagot ni Lakan. Hindi inaalis ang tingin sa laruan. Inilabas niya ang kanyang laptop at isang maliit na Swiss Army knife mula sa kanyang bag. Sa pamamagitan ng matinding pag-iingat, sinimulan niyang buksan ang plastic na casing ng laruan. Pinanood siya ni Ginhawa na mangha sa biglaang pagbabago. Ito ang Lakan na dati niyang nakita sa boardroom. Desidido, mabilis, at may absolutong kontrol. Pagkatapos ng ilang minuto, sa gitna ng mga maliliit na tornilyo at makukulay na wire, nakita niya ang hinahanap niya. Isang maliit na memory card, hindi mas malaki pa sa kanyang kuko. Hindi ka panipaniwala, bulong niya sa sarili. Ang mga murang laruang ito, nagre-record pala sila ng audio snippets para sa playback feature. Gamit ang dulo ng kutsilyo, maingat niyang inalis ang card at isinaksak sa card reader ng kanyang laptop. Pareho silang napigil ng hininga habang naglo-load ang files sa screen. Tila isang oras ang lumipas bago ito tuluyang bumukas. Isang audio file. May label na EC01MP3. Nagkatinginan sila ni Ginhawa. Pagkatapos ay pinindot ni Lakan ang play. Ang static ay mas malinaw ngayon, pero sa likod nito, narinig nila ang buong pag-uusap. Start of recording. Silaw. Humihikbi. Boses puno ng takot. "Hindi ko sinasadya. Uminom ako sa maling baso. Paano na to? Anong gagawin ko?" Isang boses ng lalaki. Bata, may halong panik at galit. "Tumahimik ka, Silaw. May nakakita ba sa'yo?" "Silaw, ang anak niya. Nakita ako ng bata. Sinasabi ko na sa'yo, hindi magandang ideya ito. Kasalanan ito ng papa mo. Plinano niya lahat." Boses ng lalaki. "Huwag mong isisisi kay papa ang katangahan mo. Sinabi ko na sa'yo ang gagawin mo. Isang patak lang. Bakit ka nagkamali?" Silaw, umiiyak ng malakas. "Dahil nanginginig ako. Hindi ako mamamatay tao. Pinilit niyo lang ako. Mahal kita. Pero hindi ko kayang gawin to." Boses ng lalaki. "Tumigil ka. Huwag kang magkakamali, Silaw. Kung mahuhuli ka, itikom mo ang bibig mo. Naiintindihan mo? O hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi ang buong pamilya mo. Alam mo ang kayang gawin ni Papa." End of recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa kanina. Ang bawat salita sa recording ay tila nakaukit sa hangin. Si Don Holcomb ang may pakana, at ang kausap ni Silaw, ang lalaking halatang takot sa sarili nitong ama, ay ang kanyang anak. Ang kahinaan, ang tanging butas sa perpektong pader na itinayo ni Bathala. Dahan-dahang itinaas ni Lakan ang kanyang tingin mula sa laptop at tumingin kay Ginhawa. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at sama ng loob sa pagitan nila. Ang tanging natira ay isang pinag-isang layunin, isang hindi inaasahang pag-asa na isinilang mula sa isang laruang pambata. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, isang tunay na ngiti, isang nangangiti na puno ng determinasyon at panganib, ang sumilay sa mga labi ni Lakan. "Hindi na tayo tatakbo, Ginhawa," sabi niya.
Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may nakakakilabot na kapangyarihan. Oras na para sila naman ang matakot. Ang katahimikan sa bayan ng Dalisay ay nabasag. Napalitan ito ng tunog ng mabilis na pag-iisip at desperadong pagpaplano. Ang bahay kubo ay naging kanilang war room. Ang laptop ni Lacan, na dati simbolo ng kanyang pagkatalo, ay ngayon ang kanilang pinakamalakas na sandata. Sino ang tatawagan natin? Tanong ni Ginhawa, ang kanyang boses ay halo-halong pag-asa at kaba. Ang pulis? Umiling si Lacan. Hindi lahat sa kanila ay mapagkakatiwalaan. Marami ang nasa bulsa ni Batala. Isa lang ang kilala kong hindi kayang bilhin. Gamit ang isa pang burner phone, tinawagan niya si Detective Ramos, ang parehong detective na nag-imbestiga sa kanya sa ospital. Sa simula, hindi ito naniwala. Ngunit nang ipadala ni Lacan ang isang maikling, putol na bahagi ng audio recording, sapat lang para marinig ang pag-amin ni Silaw, nagbago ang tono ng detective. Saan kayo magkikita? Tanong ni Ginhawa pagkatapos ng tawag. Sa isang lugar na neutral, isang lugar na ligtas, sagot ni Lacan. Ang kanilang pagkikita ay naganap sa isang maliit na kapilya sa susunod na bayan. Sa harap ng altar, ipinarinig ni Lacan ang buong recording kay Detective Ramos. Ang mukha ng detective ay unti-unting nagbago mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkabigla at sa huli, sa matigas na determinasyon. Ito na ang ebidensyang matagal na naming hinahanap laban kay Batala, sabi ni Ramos. Pero hindi sapat ang boses lang. Kailangan natin ng mas matibay. Kailangan nating mahuli sa akto ang anak niya. Doon isinilang ang isang mapanganib na plano. Gagamitin natin ang pag-ibig niya kay Silaw laban sa kanya. Paliwanag ni Lacan. Magpapadala tayo ng isang piraso ng recording sa kanya. Isang piraso na magpapakita na hawak natin ang buhay ni Silaw. Hihingi tayo ng ransom, hindi pera, kundi isang bagay na mas personal. Isang bagay na siya lang ang makakapagbigay. At kapag nagpakita siya, huhulihin natin siya. Masyadong delikado, Lacan. Tutol ni Ginhawa. Paano kung may dalang backup? Paano kung bitag ito? Ito lang ang paraan natin, Ginhawa. Mahinahong sabi ni Lacan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang paghawak na yon ay hindi lang para pakalmahin siya, kundi para rin humingi ng tiwala. Kailangan mong magtiwala sa akin, sa atin. Tinitigan ni Ginhawa ang mga mata ni Lacan. Nakita niya roon ang takot, pero nakita rin niya ang isang tapang na hindi nagmumula sa pera, kundi sa pag-ibig para sa kanilang pamilya. Dahan-dahan, tumango siya. Ang sumunod na araw ay ginugol sa maingat na paghahanda. Gamit ang isang voice-altering software sa laptop ni Lacan, nag-record sila ng isang mensahe. Ipinadala nila ito kasama ang isang snippet ng audio kung saan umiiyak si Silaw sa isang bagong email address na ginawa nila para lang sa anak ni Don Holcomb, si Augusto Batala Ingim Onogas. Ang hinihingi nila, ang orihinal na kopya ng kasunduan sa pagitan ni Don Holcomb at ng isang international conglomerate, ang parehong kasunduan na pinag-agawan nila ni Lacan noon, ang pinagmulan ng lahat. Isang dokumento na magpapatunay sa mga ilegal na gawain ni Batala. Ang sagot ay dumating kaagad, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Isang email na may iisang linya lang. Saan at kailan? Nagtagumpay sila sa unang hakbang. Ang pain ay kinagat. Itinakda nila ang lugar. Isang abandonadong bodega sa labas ng syudad, sa gitna ng gabi. Perfect. Isang lugar na kontrolado ng mga pulis ni Detective Ramos na nakapwesto na sa paligid bago pa man dumating ang takdang oras. Nakatago sina Lacan at Ginhawa sa isang van hindi kalayuan. Pinapanood ang lahat sa isang monitor na konektado sa mga hidden camera. Ang tensyon sa loob ng van ay halos nahihipo. Dumating ang itinakdang oras. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bodega.
Bumukas ang pinto. Si Gus Bathala. Bata, payat, at halatang kinakabahan. Mag-isa lang siya. Dala-dala ang isang leather briefcase. Pumasok siya sa loob ng bodega. Nakahinga ng maluwag silakan. Nasa loob na siya. Hudyat na. Akmang tatawagan na ni Detective Ramos ang kanyang mga tauhan para pumasok nang biglang bumukas ang isa pang pinto sa kabilang bahagi ng bodega. Isang pintong hindi nila nakita. At mula sa dilim, isang anino ang lumabas. Isang matandang lalaki, nakasuot ng mamahaling barong, dahan-dahang pumapalakpak. Ang tunog ng kanyang mga palakpak ay umalingaw-ngaw sa loob ng abandonadong gusali. Isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lacan. Sa monitor, nag-zoom in ang camera sa mukha ng lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng panunuya at tagumpay. Si Don Holcomb Bathala. Lumingon ito ng dahan-dahan na para bang alam niyang may camera at tumitig ng diretso rito. Diretso sa mga mata ni Lacan. At sa pamamagitan ng isang maliit na mikropono na suot nito, isang boses na malamig at makapangyarihan ang dumaan sa speaker ng van na para bang nasa loob lang ito kasama nila. Magaling Lacan, sabi ni Don Holcomb Bathala. Ang kanyang boses ay puno ng nakakainsultong papuri. Talagang anak ka ng iyong ama. Matalino, pero palaging isang hakbang na huli. Mula sa kinauupuan niya sa loob ng van, napanood ni Ginhawa ang pagbagsak ng kanilang plano sa pinakamalupit na paraan. Sa monitor, nakita niya ang mga anino na lumabas mula sa lahat ng sulok ng bodega. Mga lalaking armado, mas marami pa kaysa sa mga pulis ni Detective Ramos. Napapalibutan na sila. "It's a trap! Pull back! Pull back!" Sigaw ni Detective Ramos sa kanyang radyo. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng van, ang mukha ni Lacan ay maputla. Pero ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tumingin siya kay Ginhawa at sa isang tingin na yon, isang buong pag-uusap ang naganap. Isang paalam, isang pangako, isang pagsusumamo. Kinuha niya ang sarili niyang radyo at nagsalita. Hindi sa kanyang mga tauhan, kundi kay Detective Ramos. "Detective, huwag kayong lalaban. Hindi niyo sila kaya. Bawiin niyo sila." Huminto siya sandali. Ang kanyang boses ay naging isang utos na puno ng desperasyon. "Get Ginhawa and Hiraya out of here. Iligtas niyo sila. That's an order." "Lacan, hindi!" Sigaw ni Ginhawa, sinusubukang agawin ng radyo. "Hindi ka namin pwedeng iwan." Ngunit hinawakan ni Lacan ang kanyang mukha. Pinilit siyang tumingin sa kanya. "Umalis na kayo. Ito lang ang paraan para manatili kayong ligtas. Mabubuhay ako. Pangako." At bago pa man makasagot si Ginhawa, binuksan ni Lacan ang pinto ng van at naglakad palabas. Nakataas ang mga kamay. Isang pagsuko. Isang sakripisyo. Ang huling nakita ni Ginhawa bago humarurot paalis ang van ay ang paglapit ng mga tauhan ni Bathala kay Lacan at ang mapanuyang ang ngiti sa mukha ng matanda habang pinapanood ang kanyang pinakamalaking karibal na bumagsak. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip para kay Ginhawa. Dinala sila ni Detective Ramos at ng kanyang mga natitirang tauhan sa isang liblib na lugar sa kabundukan, isang lugar na tinatawag na Bundok Payapa. Ang pangalan nito ay isang malupit na kabalintunaan sa kaguluhang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang safe house, ang kanilang huling kanlungan. Doon, sa malamig na cabin na napapalibutan ng mga puno ng pino, naramdaman ni Ginhawa ang tunay na kawalan ng pag-asa. Pinapanood niya sa balita ang mga pekeng storya na lumalabas. Si Lacan Calis daw ay biglang nagbakasyon dahil sa corporate pressure. Isang power play, isang kasinungalingan na perpektong binuo para takpan ang isang kidnapping. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang ebidensya nila ay wala ng silbi. Ang alas na hawak nila
ay naging isang bitag. Si Lakan ay nasa kamay ng isang halimaw at siya ay nagtatago sa isang bundok kasama ang kanilang anak. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana, lumapit si Hiraya sa kanya. Dala-dala ang kanyang mga krayola at papel. "Mommy, look," sabi ng bata. "I drew our family." Ipinakita niya ang isang drawing. Naroon si Ginhawa, si Hiraya at si Lakan, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Isang simpleng drawing ng isang bata. Ngunit may isang detalye na nakakuha ng pansin ni Ginhawa. Sa itaas ng ulo ni Lakan, gumuhit si Hiraya ng isang kakaibang bituin. "That's Daddy's secret star," sabi ni Hiraya. Ang puso ni Ginhawa ay biglang tumigil. Ang secret star. Hindi iyon isang bituin. Ito ay isang maliit na simbolo. Isang compass rose na laging ginuguhit ni Lakan sa mga tissue paper noong sila'y magkasintahan pa. Ito ang kanilang maliit na sikreto. Isang simbolo ng kanilang mga pangarap. Pero may kakaiba sa drawing na ito. Sa tabi ng compass rose, may mga numero. 315. Biglang bumalik sa isip ni Ginhawa ang isang alaala. Isang weekend getaway nila ni Lakan noon sa isang lumang bahay pahingahan na may malaking library. Isang biro ni Lakan. "Kung mawawala man ako, Ginhawa, tandaan mo lang ang paborito kong direksyon at ang 3 numero ng buhay ko." Tumayo si Ginhawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa biglaang realisasyon. Hindi ito isang simpleng drawing. Ito ay isang mensahe. Isang mensaheng naiwan para sa kanya na dumaan sa pinaka-inosenteng sugo. Hinarap niya si Detective Ramos. "Kailangan nating pumunta sa isang lugar. Ngayon na." Sa simula ay nag-alinlangan ang detective, ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Ginhawa ay hindi matatawaran. Dinala niya si Ginhawa kasama ang 2 pulis sa lumang bahay pahingahan. Puno ng alikabok ang lugar. Isang museo ng kanilang nakaraan. Dumiretso si Ginhawa sa library. Hinanap niya ang pangatlong estante, ang unang hanay. Ang 5 libro. Isa itong makapal na libro tungkol sa batas. Nanginginig, hinila niya ito palabas. Walang nahulog na susi, walang secret compartment. Ngunit nang hilahin niya ang libro, isang bahagi ng estante ang bahagyang umusad, naglalabas ng isang mahinang tunog ng pag-click. Sa likod nito, isang maliit at nakatagong bakal na pinto. Isang safe. Gamit ang kaarawan ni Hiraya bilang kombinasyon, ang 3 numero ng buhay ni Lakan, bumukas ito. At sa loob, wala roong pera o alahas. Ang tanging laman nito ay isang simple, itim na leather-bound ledger. Isang black book. Binuksan ito ni Ginhawa. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Lakan. Mga petsa, pangalan, numero ng mga bank account sa ibang bansa, mga illegal na transaksyon, mga kasunduan sa ilalim ng mesa. Naroon ang lahat. Ang bawat kasalanan at krimen na ginawa ni Don Holcomb Bathala sa loob ng 20 taon. Ito ang insurance policy ni Lakan. Ang tunay na sandata. Isinara ni Ginhawa ang libro. Ang kanyang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Detective Ramos na naghihintay sa labas. "Detective," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. "Mayroon na akong kailangan ninyo para pabagsakin si Bathala." Huminto siya sandali, hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita na lumubog. "Pero may kondisyon ako. Kailangan ako mismo ang mag-abot nito sa kanya." Ang korporasyon ng Bathala ay isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila dinudurog ang langit. Isang monumento ng kapangyarihan at kasakiman. Sa loob ng penthouse office sa pinakatuktok, nakaupo si Don Holcomb Bathala sa kanyang trono. Isang silyang gawa sa mamahaling leather habang pinapanood niya ang lalaking nasa harapan niya na unti-unting nawawasak.
Silakan Kalis. Nakaupo sa isang silya sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay may mga pasa. Ang kanyang damit ay marumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Sa ibabaw ng malaking lamesa sa pagitan nila ay isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang pagsuko. Ang paglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Bathala. "Pirmahan mo na, Lakan," sabi ni Don Holcomb. Ang kanyang boses ay kalmado na, parang isang ahas. "Tapusin na natin ito. Isipin mo na lang ito bilang bayad pinsala para sa ginawa ng ama mo sa pamilya ko noon." Pinulot ni Lakan ang pluma. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Ito na ang katapusan ng kanyang imperyo. Ngunit habang nakatitig siya sa linya kung saan niya ilalagda ang kanyang pangalan, hindi ang mga kumpanya niya ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Ginhawa at ang ngiti ni Hiraya. Isang maliit na presyo para sa kanilang kaligtasan. Akmang ilalapat na niya ang dulo ng pluma sa papel nang bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Ginhawa, mag-isa, payapa. Ang kanyang presensya ay tila isang bulaklak na biglang sumibol sa gitna ng isang basurahan. Sa kanyang kamay, dala niya ang itim na ledger. Napangiti si Don Holcomb. "Ginangkalis, isang karangalan. Naparito ka ba para panoorin ang pagbagsak ng iyong asawa?" "Naparito ako para mag-alok ng mas magandang kasunduan," sagot ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa lamesa at inilapag ang black book. Ang mga ari-arian ni Lakan, kapalit ng kalayaan niya at ng librong ito. Binuksan ni Don Holcomb ang libro. Ang kanyang nganyang ngiti ay unti-unting naglaho habang nakikita niya ang mga pahina. Ang bawat linya ay isang patunay ng kanyang mga krimen. Ito ang isang bagay na hindi niya kayang bilhin o takutin. Ang kanyang pagbagsak, nakasulat sa itim at puti. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. "Sabihin na lang natin na may mga bagay si Lakan na hindi nabibili ng pera," sagot ni Ginhawa. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Si Lakan at Ginhawa sa isang panig. Si Don Holcomb sa kabila, isang Mexican standoff na walang baril. Sa wakas, tumawa si Don Holcomb. Isang tawang nakakakilabot. "Magaling, napakagaling. Sige, papayag ako." Itinulak niya ang mga dokumento palayo at isinara ang ledger. "Malaya na kayo. Kunin ninyo ang libro at umalis na kayo sa buhay ko." Parang isang panaginip, masyadong madali. Tumayo si Lakan. Tinulungan siya ni Ginhawa. Magkasama silang naglakad papunta sa elevator. Akmang pipindutin na ni Ginhawa ang button nang magsalita ulit si Don Holcomb. "Pero bago kayo umalis," sabi niya, "may gusto lang akong ipakilala sa inyo." Pumindot siya ng isang button sa ilalim ng kanyang lamesa. Isang pader sa gilid ng opisina ang umusad, nagpapakita ng isang nakatagong silid. At mula sa loob, lumabas si Gus Bathala, nanginginig sa takot. At sa kanyang likuran, hawak-hawak niya sa kamay ang isang maliit na bata na may dalang kunehong manika. Si Hiraya, nanigas ang mundo ni Lakan at Ginhawa. "Mommy! Daddy!" sigaw ng bata. Sinusubukang kumawala. "Bitiwan mo siya!" sigaw ni Lakan. Susugod na sana, pero pinigilan siya ng mga gwardya ni Bathala. "Ang usapan natin ay kalayaan ninyo," sabi ni Don Holcomb. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong kasamaan. "Walang nabanggit tungkol sa bata. Siya ang insurance policy ko. Ang paalala na kahit kailan, hindi ninyo ako pwedeng talunin." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Lakan. Hindi na siya ang negosyante, hindi na siya ang bilyonaryo. Siya ay isang ama at may gustong kunin ang kanyang anak. Sa isang iglap,
Lahat ay nagkagulo. Itinulak ni Ginhawa ang isang bookshelf na tumama sa mga gwardiya. Sumigaw siya kay Detective Ramos sa isang panic button na nakatago sa kanyang bulsa. Iyon ang hudyat. "Pumasok na kayo! Ngayon na!" Binasag ng mga pulis ang mga salamin ng penthouse mula sa labas. Bumababa mula sa mga lubid galing sa bubong. Pumasok ang iba mula sa elevator. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Don Holcomb na natatalo na siya. Sa huling desperadong galaw, inagaw niya si Hiraya mula sa kanyang anak at tinutukan ito ng baril sa ulo. "Huwag kayong lalapit!" sigaw niya. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang naglakad si Lakan palapit, nakataas ang mga kamay. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging purong determinasyon. "Batala," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. "Ako ang kalaban mo, hindi siya. Bitiwan mo ang anak ko. Isang maling galaw kalis at patay siya. Maaari mong kunin ang lahat sa akin." Pagpapatuloy ni Lakan, bawat hakbang ay mas mabigat. "Ang pera ko, ang mga kumpanya ko, kahit ang buhay ko, pero hinding-hindi mo makukuha ang anak ko." Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Batala. Isang labanan ng kalooban na mas matindi pa sa anumang corporate takeover. At sa mga mata ng matanda, sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang takot. Ang takot ng isang taong wala ng alas na natitira. Sa isang iglap, itinulak ni Don Holcomb si Hiraya papunta kay Lakan at itinaas ang baril, handang magpaputok. Isang putok ng baril ang umalingawngaw sa buong penthouse. Ang putok ng baril ay umalingawngaw sa loob ng penthouse na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Ginhawa na huminto ang kanyang puso. Napapikit siya, naghihintay sa sakit, sa sigaw, sa katotohanang hindi na niya kayang harapin. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi ang inaasahan niya. Si Lakan ay nakatayo. Yakap-yakap ng mahigpit si Hiraya na umiiyak sa takot. Ligtas sila, walang galos. Sa sahig, ilang talampakan mula sa kanila, nakahandusay si Don Holcomb Bathala. Ang kanyang mga mata ay blangko at nakatitig sa kisame. Isang maliit na butas ang makikita sa kanyang dibdib. Sa likod niya nakatayo si Detective Ramos. Ang kanyang baril ay umuusok pa. Tapos na. Ang sumunod na mga eksena ay tila isang mabilis na montage para kay Ginhawa. Ang pag-aresto sa mga tauhan ni Batala, kabilang na ang kanyang duwag na anak na si Gus. Ang pagdating ng mga paramedic para asikasuhin si Hiraya. Ang pagdagsa ng media sa ibaba ng gusali. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang imahe na nanatili sa isip ni Ginhawa. Si Lakan na hindi bumibitaw sa pagkakayakap kay Hiraya habang kinakausap ng mga pulis. Ang hari ng korporasyon ay nawala na at ang tanging natira ay isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. May isang maliit na sugat sa braso si Lakan, isang daplis mula sa isang basag na salamin, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Dinala sila sa ospital para sa isang check-up. Habang si Hiraya ay kinakausap ng isang child psychologist sa kabilang silid, naiwan sina Lakan at Ginhawa na mag-isa sa isang maliit na pribadong kwarto. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Wala na ang bigat ng galit at pagsisisi. Napalitan ito ng isang pinaghalong pagod, ginhawa, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging buo. Si Ginhawa ang unang bumasag sa katahimikan habang ginagamot niya ang sugat sa braso ni Lakan. Akala ko, hindi niya matapos ang sasabihin. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo," sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan. Hindi na ulit. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa abalang syudad sa ibaba. Ang syudad
na dati niyang itinuring na kanyang kaharian. Tumawag ako sa abogado ko kanina. Sabi ni Lacan na ikinagulat ni Ginhawa. Ipinag-utos ko na sa kanya na simulan ng proseso. Ibebenta ko ang halos lahat ng share ko sa kumpanya. Iiwanan ko lang ang sapat para sa atin, para makapagsimula. Napatingin si Ginhawa sa kanya, hindi makapaniwala. Lacan, sigurado ka ba? Ang buong buhay mo, ang buong buhay ko, ay ginugol ko sa pagpapalaki ng isang imperyo na halos pumatay sa atin. Putol niya. Natutunan ko, Ginhawa, sa pinakamalupit na paraan na ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusaling ito. Tumingin siya kay Ginhawa at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pagsisisi at pag-ibig na mas malalim pa sa anumang salita. Ang tunay na yaman ay ang pamilya. May katahimikang namagitan ulit. Isang komportableng katahimikan. Ginhawa. Nagsalita ulit si Lacan. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Isang emosyon na hindi bagay sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ito, alam kong wala akong karapatang humingi. Pero, pwede pa ba tayong magsimula ulit? Hindi agad sumagot si Ginhawa. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ang mga pasa, ang pagod, ang mga pagkakamali. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking nawala. At ngayon, ay dahan-dahang bumabalik. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lacan na hindi nasugatan. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri at marahan niya itong pinisil. Isang simpleng kilos na puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang 6 na buwan, ang tunog na gumigising kay Lacan ngayon ay hindi na ang alarm ng kanyang Patek Philippe o ang walang katapusang ring ng kanyang telepono. Ang gumigising sa kanya ay ang amoy ng dagat at ang tunog ng pagprito ng bawang sa mainit na mantika. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng kalan. Suot ang isang lumang t-shirt at shorts. Perpektong hinahalo ang sinangag. Ito ang kanyang bagong boardroom. Ang kanyang bagong imperyo ay nasusukat sa kung gaano karami ang ngiti na kaya niyang ibigay sa kanyang mag-ina tuwing umaga. Good morning, Daddy. Isang pares ng maliliit na braso ang yumakap sa kanyang mga binti. Pagtingin niya sa ibaba, nandoon si Hiraya. Ang kanyang buhok ay medyo magulo pa. Dala-dala ang isang bagong obra maestra. Good morning, my little artist. Sagot ni Lacan. Binuhat niya ito at inupo sa upuan. Ano yan? I drew our new house. Masayang sabi ni Hiraya. Ipinakita niya ang isang drawing. Isang maliit na bahay kubo sa tabi ng dagat. May 3 stick figures sa labas. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaki at nakangiting araw. Kinuha ni Lacan ang drawing. Pinagmasdan niya ito na para bang ito ang pinakamahalagang kontrata sa buong mundo. Sa isang sulok, nakita niya ang secret star na ginuhit ni Hiraya, ang compass rose na naging susi sa kanilang kaligtasan. Ngumiti siya. This is the most beautiful painting I have ever seen. Sabi niya ng buong katapatan. Mas maganda pa sa lahat ng painting sa dati nating bahay. Pumasok si Ginhawa mula sa hardin. May dalang isang basket ng sariwang gulay. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Pero mas maganda siya sa paningin ni Lacan kaysa noong mga panahong suot niya ang mga designer gown. Mayroon siyang kapayapaan ngayon. Mayroon siyang ngiti na totoo. Ang bango naman yan, sabi ni Ginhawa. Hinalikan si Lacan sa pisngi. Isang simpleng halik ngunit para kay Lacan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng multimilyong pisong deal na isinara niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng almusal, naupo sila sa maliit na beranda ng kanilang bahay. Nagkakape habang pinapanood si Hiraya na naglalaro sa buhanginan kasama ang bago nitong kaibigan, isang tuta na pinangalanan nilang
payapa. Sumandal si Ginhawa sa balikat ni Lakan. Ini-interview daw si Detective Ramos sa TV kagabi. Bulong niya, life sentence para kay Gus. Si Batala, well, alam na natin. Tumangulang si Lakan. Ang mga pangalang iyon ay parang mga multo mula sa ibang buhay. Isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Inakbayan niya si Ginhawa. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, nandito tayo. Tahimik nilang pinanood ang papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. "Daddy!" Tawag ni Hiraya. "Let's walk!" Tumayo silang dalawa. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Kinarga ni Lakan si Hiraya sa kanyang mga balikat, habang ang isang kamay naman niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ginhawa. Ang tawa ni Hiraya ay sumasabay sa tunog ng mga alon, isang perpektong musika sa pandinig ni Lakan. Tumingala siya sa kanyang anak na nakatingin sa malawak na karagatan na may pagkamangha. Tumingin siya sa kanyang asawa na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at pasasalamat. Nawala sa kanya ang isang imperyo, nawala ang bilyon-bilyong piso, nawala ang kapangyarihan. Ngunit dito, sa piling ng kanyang mag-ina, sa ilalim ng papalubog na araw, nahanap na ni Lakan Calis ang kanyang tunay na yaman. At dito po nagtatapos ang kwento nila Lakan at Ginhawa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa kaligayahan at kaligtasan ng mga taong mahal natin sa buhay. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa Marangyang Restaurant hanggang sa mapayapang dalampasigan. Naramdaman namin ang inyong mga kaba, ang inyong galit, at ang inyong pag-asa kasama ng ating mga bida. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kung ang inyong puso ay naantig, isang pindot lang po sa like button, isang share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, huwag po nating kalimutang mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na puso at mabigyan ng magagandang kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.